Natalia's POV. Magandang hapon po, Senyorito Mateo, at Senyorita Jasmine. Sabay-sabay na bati ng mga maids, sabay yuko sa kanilang harapan. Naglaho ang ngiti ko sa lobby. Nawala ang pag-asa ko, na ipaalam sa kanya na nagdadalang tao na ako. Sunod na pumasok ay si Ma'am Olga. Sa akin kaagad ito tumingin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero nakita ko siyang ngumisi sa akin. Natalia, pakiasikaso mo nga ang iyong senyor ito, at senyorita, aniya. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng maids dito, ay ako pa ang napili niyang utusan, gayong alam niya naman na yaya lang ako rito. Sige po, Ma'am Olga, sagot ko na lang sa kanya. Good. Wika pa nito. Inilapag niya ang shoulder bag sa center table sa salas, bago dumiretso sa hapagkainan. Ako ang sumalubong kina Mateo, at Jasmine. Ako rin ang kumuha ng mga dala nila, lalo na ang malita ni Jasmine. Mommy, napaling mo na kong bigla, nang marinig ko ang boses ni Rafael. Nakababo na pala siya ng hagdan, na hindi ko namamalayan. Oh, my baby, wika ni Jasmine, at sumalubong kaagad sa anak niya, para yakapin ito ng mahigpit. Pinagmasdan ko silang mabuti. Nakayakap si Jasmine kay Rafael, habang si Rafael ay nasa ibaba lang ang kamay, at tila ba hindi natutuwa na muling nakita niya ang kanyang ina. Why, baby, are you angry with mommy? Hindi umimik si Rafael. Pero nagulat ako, nang tumakbo siya papunta sa akin. Nagkatinginan kaming bigla ni Mateo, pero agad din akong nag-iwas ng tingin. Yaya Natalia, I'm so sleepy, but I'm hungry too, anito sabay yakap sa bewang ko, habang nakatingala sa akin. Come here, baby. Si mommy na ang magpapakain sa'yo. Kukunin sana siya ni Jasmine mula sa akin, pero tumanggi si Rafael. Huwag mong biglain ang bata, Jasmine. Hayaan mo na lang muna siya sa yaya niya, pakikisali na ni Mateo. Nilampasan niya ako, at pati na rin si Rafael. Umupo na siya sa palagi niyang inuupuan sa hapagkainan. Tumayo naman si Ma'am Olga, na tila ba tapos na yatang manood sa palabas. Don't worry, Jasmine. Naninibago lang sa'yo ang anak mo, wika pa nito, at inaya na si Jasmine sa hapagkainan. At habang inaasikaso ko na nga si Rafael sa hapagkainan, ay biglang nagsalita si Ma'am Olga. Mateo, sabi nga pala ng daddy mo. Sumunod ka raw sa kanya sa Amerika. Nais raw niyang magpatulong sa iyo, na mapa-oo ang isa mga investors doon. Not just an investors, but a big investors. Napahinto ako sa pagsusubo ng pagkain kay Rafael, at ganun din si Mateo, na biglang inilapag ang mga kubyertos sa tabi ng plato niya. Mom, alam mong may inaasikaso rin akong kumpanya rito. At alam kong hindi na ako kailangan ni Daddy, para lang mapa-oo, ang sinasabi mong investors. Tanggi ni Mateo. Bigla naman na nagkatinginan sina Jasmine, at Ma'am Olga. But anak, malaki ang mawawala sa kumpanya ng daddy mo roon. Kung hindi mo siya tutulungan. Gusto mo bang magtampo ang daddy mo sa'yo? Pangungonsensya pa ng mommy niya sa kanya. Bumuntong hininga si Mateo, at tumingin na naman sa akin, kaya agad kong itinoon kay Rafael, ang aking atensyon. Anak, 3 to 7 days ka lang naman sa Amerika. Isipin mo na lang, na nasa business trip ka. At e-enjoy mo na lang din ang pagkikita mo ng daddy mo, dahil alam kong miss na miss ka na rin nun. Hindi ba Jasmine? Yes, mommy. Mabilis na sagot nito, sabay ngiti sa mommy ni Mateo. Bakit iba ang pakiramdam ko? Parang kinakabahan ako sa dalawang ito. Okay, but I'm sure na hindi ako aabot ng 1 linggo doon. Meron din akong trabaho dito, na kailangan kong tapusin. Ikaw ang bahala, anak. Basta, ang mahalaga, ay ma-close deal nyo yon ng daddy mo. Natigilan ako. Aalis si Mateo. Paano niya maaasikaso ang annulment nila ni Jasmine? Sinabi na ba niya, na makikipaghiwalay na siya sa asawa niya? Kailangan ko si Mateo na makausap, bago siya umalis. Pagkatapos kong ang linisan, at bihisan si Rafael ng pangtulog, ay pinatulog ko na rin ito, dahil halatang antok pa nga. Nang makatulog na siya, ay lumabas na ako ng silid, ngunit paglabas ko, ay siya namang pasok ni Jasmine sa kwarto ni Mateo. Tumingin pa siya nang sa akin, at tinaasan ako ng kilay, nang makita niyang nakatitig ako sa kanya. Sabay sarado sa pinto,
At rinig na rinig ko na inilak niya yon. Napahawak ako sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay sinasaksak ako ng 100 karayom. Nahihirapan akong humanga, kaya nagmamadaling pumasok na ako sa aking silid. Ginusto ko ito, kaya dapat ay mapaglabanan ko. Kailangang malaman ni Mateo na buntis ako. Baka sakaling magbago ang isip niya, at baka hindi na rin siya umalis papuntang Amerika. Bukas na daw agad ang flight ni Mateo, sabi ng mommy niya. Para bang planado na nila ang pag-alis ni Mateo. Pabalik-balik ako ng lakad sa aking silid, gulong-gulo na ang isip ko. Gusto ko siyang kausapin, at katukin siya sa silid niya, pero paano? Naruroon si Jasmine, at alam kong magtataka siya, kapag ginawa ko yon. Paano kung hindi na siya lumabas sa kwarto nila ni Jasmine? Paano kung sabik sila sa isa't isa? Paano kung ginagawa na nila ang ginagawa rin namin, sa loob ng kwartong iyon? Lalong sumikip ang dibdib ko, kaya humiga na lang ako, at nagtalukbong ng kumot. Ngayon ko lang naalalang, hindi pa nga pala ako kumakain, simula kaninang tanghali. Pero hindi naman ako nagugutom. Madaling araw, nang makaramdam ako ng uhaw. Para bang egang-ega ang aking lalamunan, kaya naman bumaba ako, at pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Bubuhayin ko na sana ang ilaw, nang may biglang pumihil sa kamay ko. Halos mapasigaw ako sa gulat, ngunit bigla niyang tinakpan ang bibig ko. Don't make any noise, bulong niya sa puno ng tainga ko. Mateo, tanging nasambit ko. Isinandal niya ako sa may lababo. Binuhat ako, at iniupo mismo sa may ibabaw niyon. Ano bang ginagawa mo, Mateo? Baka may makakita sa atin dito. Mahinang sikmat ko sa kanya. Lower your voice, and make any sounds, okay? Matagal tayong hindi magkikita, kaya mamimiss kita. Saad ni Mateo, sabay halik sa leeg ko. Nagmamadali ang bawat kilos niya. Hindi ko na namalayan, na naipasok na pala niya kaagad ang mga kamay niya sa loob ng aking pantulog na suot. Pero, Mateo, huwag naman dito, at baka may makakita sa atin. Pidgel ko, pero napapakagat lobby na ako, dahil sa ginagawa niya. Huwag kang mag-alala, tulog silang lahat, pero, magsasalita pa sana ako, pero mabilis na niyang sinakop ang aking mga lobby. Wala na akong nagawa, kundi ang pumikit, at damhin na lang ang bawat halik at haplos ni Mateo sa akin. Wala na akong nagawa, kundi pakinggan ang bawat pangako ni Mateo, at damhin siya na nag-enjoy sa loob ng bahagi ko. Mateo, where are you? Nanlaki ang mga mata ko, nang marinig ko ang boses ni Jasmine. Mateo, ang asawa mo, hayaan mo lang siya, malapit na ako. Bulong ni Mateo, walang kabang sambit niya, at patuloy lang ginagawa. May tao ba dyan? Mateo, sa halip na enjoy ko ang ginagawa namin, dahil matagal kaming magkakalayo, ay magkahalong kaba, at takot na ang nararamdaman ko, dahil alam kong papalapit na si Jasmine sa kinaroroonan namin. Hanggang sa binuhat na ako ni Mateo, na hindi nawawala ang namamagitan sa amin. Para akong batang nakasakay sa bewang niya. Saan mo ba ako dadalhin? Kinakabahang tanong ko, ngunit mahina lang. Eksaktong kaming dalawa lang ang makakarinig. Hindi si Mateo sumagot, at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Alam kong nakagawa na kami ng ingay, lalo na si Mateo. Ang boses niyang kumawala, nang siya'y makaraos, ay rinig na rinig ko. Hanggang sa marinig ko na lang ang boses ni Jasmine, na alam kong halos nasa likuran lang namin. Mateo, sambit niya, na tila nakikita na niya si Mateo, kahit nasa madilim na parte ng kusina. Hindi ko alam kung nakikita niya ako, pero ako na ang kusang bumaba sa pagkakabuhat ni Mateo, at isiniksik ang aking sarili sa likuran ng refrigerator. Anong ginagawa mo rito? Wika nito, habang papalapit sa kinaroroonan namin ni Mateo, dahil halos magkatapat lang kami. Isang lingon lang ni Jasmine, ay makikita na niya ako, kung lilinawan niya lang ang mga mata niya. Nothing. Uminom lang ako ng tubig, huwag mo akong pinaglololoko, Mateo. I know you are hiding something here. Wika ni Jasmine, sa mahina at kontroladong boses niya. Nag-iisip rin siguro, na baka makabulaho ng tulog. Haharap na sana siya sa pwesto ko, kaya nanlaki ang mga mata ko, pero hindi natuloy yon, nang biglang siyang yakapin ni Mateo.
Sabay senadoryas naman nito sa akin, na umalis na ako. Napapikit ako, at kinakabahang tumango sa kanya, ngunit nalungkot ako, sa mga katagang sinambit niya kay Jasmine, para lang maprotektahan ako, at hindi nito makita. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Okay, wala akong itinatago. Alam mo naman, na ikaw lang ang mahal ko, di ba? Kasabay ng paglayo ko roon, at maingat na pag-akyat ng hagdan, ay ang luhang sunod-sunod na pumapatak sa mga mata ko. Ang sakit pala, na kung ano ang sinasabi niya sa'yo, ay yun din ang sinasabi niya sa iba, para lang mapagtakpan ang maling ginagawa ninyong dalawa. Hindi ko natuloy nasabi sa kanya na nagdadalang tao ako. Kinaumagahan nga, ay umalis na si Mateo patungong US. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon, na makausap si Mateo, at masabing nagdadalang tao na ako. Dahil bantay sarado siya ni Jasmine, hanggang makaalis. Rest day ko nga, nang maisipan kong magpaalam kay Ma'am Olga. Pero tinaasan lang ako nito ng kilay, at sinabing hindi naman siya ang amo ko, at si Jasmine daw, kaya kay Jasmine daw ako magpaalam, at hindi sa kanya. Hindi ko alam, kung bakit mainit ang dugo sa akin ni Ma'am Olga. Gayong wala naman akong masamang ginagawa sa kanya. At ni minsan, ay hindi ko siya pinakitaan ng masama. Kung nakilala niya kaya ako noon, bilang girlfriend ni Mateo, magiging mabait din kaya siya sa akin, kagaya ng pakikitungo niya kay Jasmine. Haze, bakit nga ba ako nag-iisip ng mga ganitong bagay? Umakyat na nga ako sa itaas. Kinatok ko ang kwarto ni Mateo, para makapagpaalam kay Jasmine, na dapat naman ay hindi na kailangan. Pero dahil bagong dating siya, ay kailangan ko rin sigurong ipaalam sa kanya, para hindi niya ako hanapin, para alagaan si Rafael. Senyorita Jasmine, tawag ko, dahil hindi niya pinapansin ang katok ko. Come in. Boses ni Jasmine na nagmumula sa loob ng kwarto. Pinahit ko ang seradora ng pinto. Hindi nga ito nakalock, kaya dahan-dahan na akong pumasok sa loob ng kwarto, at muli kong isinarado ang pinto. Magandang umaga, biglang bumagal ang pagbati ko, nang makita kong hawak niya ang panty ko, na itinago ni Mateo sa drawer niya. Nandidiri pa ang pagkakahawak niya. Alam mo ba kung kaninong panty itong mumurahin, at mukhang galing sa tiyang gay? Diretsyong tanong niya sa akin. Paano niya nasabing mumurahin yon? Binili ko pa yon sa Singapore. Hindi, senyorita. Sinungaling. Sigaw niya, na ikinagulat ko. Halos mapatalon ako sa pwesto ko. Dahil sa lakas ng sigaw niya, na umalangaw-ngaw sa buong silid. Hindi, senyorita, hindi ko talaga alam kung kanino yan. Ikaw na babae ka, malandi ka. Alam kong sayo ito, dahil hinalughog ko na ang damitan mo. At nakita ko, ang iba pang mga katulad nitong pipitsuging panty mo. Lumapit siya sa akin, at ikinusko sa mukha ko ang panty kong kulay pula. Hinawakan niya ako sa batok ko, at sa pilitin akong inginudngod sa sahig. Ang lakas din naman ng loob mong patulan ang asawa ko, at dito pa talaga sa loob ng pamamahay ko. Malandi ka, ahas, mga sigaw niya, habang halos pahalikan na ako sa sahig ng kwarto niya. Jasmine, anong nangyayari dyan? Rinig kong boses ni Ma'am Olga. Pumasok ito sa loob, at nakita nga nito ang ginagawa sa akin ni Jasmine. Mommy, itong malanding ito ang babae ni Mateo. Kilala ko siya. Siya ang ex ni Mateo, na iniwan si Mateo, at pumunta ng ibang bansa. Tapos ngayon, nagbabalik at gustong guluhin ang pamilya ko. Gigil na sambit ni Jasmine sa akin. I knew it. Kaya pala una pa lang, ay hindi nakita gusto. Napalakas ang untog sa akin ni Jasmine sa sahig. Pakiramdam ko ay pumutok na ang noo ko. She's out of control, na ginatungan pa ng kanyang bainan. At ako naman, ay walang magawa, kundi ang umiyak na lang. But Jasmine, calm down hiha. Hayaan mong ako ang magpahirap sa kanya. Siya pala ang dahilan, kung bakit halos mabaliw na si Mateo noon, tapos ngayon, ang kapal ng mukha, para bumalik sa piling ng anak ko. Binitawan na ako ni Jasmine. Lugmok kong sinalat ang aking noo. May munting dugo nga, pero maliit lang naman ang sugat. Lumayas ka sa harapan ko. Layas, sigaw nito sa akin. Halos hindi ako makatayo, pero pinilit ko. Naglakad ako papunta sa pinto, pero nagulat ako, nang may tumama sa likuran ng ulo ko.
Pagtingin ko, ay inihagis niya pala sa akin ang panty kong itinago ni Mateo. Pinulot ko yon. Dinala ko sa aking silid. Dumiretso ako sa banyo at naghilamos. Tumingin ako sa salamin, at nakita kong may putok nga ang aking noo. Kinuha ko ang first aid sa cabinet. Nilinis ko ang sugat ko, at nilagyan ko ng gasa. Napatitig ako sa aking sarili, at napatanong. Dapat pa ba akong manatili sa pamamahay na ito? Pero paano ang pangako namin sa isa't isa ni Mateo? Nangako siya sa akin. Nangako siya, na makikipaghiwalay na siya kay Jasmine. At ipapaano led ang kasal nila, kaya yon ang paniniwalaan ko. Magtitiis ako, hanggang makauwi si Mateo. Lumabas ako ng aking silid, na parang walang nangyari. Pagbaba ko nga sa salas, ay nakahilera ang lahat ng maids, kasama na sina Manang, at Belinda. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Pumila ka na rin dito. Si Jasmine, na hindi mapigil ang magtaas ng boses. Sa tabi ako ni Belinda at Manang Crisanta Pamuesto. Nang mapatingin sila sa may bandage kong noo, ay nagtaka sila, at tinanong agad kung napano ito. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin, kaya ang sinabi ko na lang, ay nontog ako sa banyo, habang naliligo. Makinig kayong lahat, aniya ni Jasmine, na nagmistulang mayordoma ang hitsura sa unahan namin. Ayoko nang tatamad-tamad. Kung kay Mateo ay ayos lang sa kanya, na magpasweldo ng mga taong walang ginagawa, pues. Sa akin ay hindi, at magmula ngayon, ay hindi na ang babaeng ito ang magiging yaya ng anak ko. Aniya, sabay turo ng daliri sa akin. Nagbulong-bulungan naman agad ang mga katulong. Gayon din ang pagtataka ni naman ng Crisanta, at Belinda. Si Belinda na ang magiging yaya. At ang lahat ng ginagawa ni Belinda, ay ang babaeng ito na ang gagawa. Ni hindi mas ambot ni Jasmine ang pangalan ko. Naiintindihan ko naman siya. Dahil kabit ako ng asawa niya, at ito ang way niya, para paghigantihan at pahirapan ako. Pero, ma'am, moalang-galang na po, si Lola Soledad po ang kumuha kay Natalia, bilang yaya ni Rafael. Si Manang Crisanta, but Jasmine interrupted her. Hinihingi ko ba ang opinyon mo, Manang? Kaya siguro malakas ang loob ng babaeng ito, na patulan ang asawa ko, ay dahil kinokonsinti nyo. Lalong nangunot ang noo ni Manang Crisanta, at gulat naman ang bumalatay sa mukha ni Belinda. Ito na nga ang ikinatatakot ko. Ang malaman nila ang totoo. Magiging masama na ako sa paningin ng lahat, at sa akin rin mapupunta ang lahat ng sisi. Mateo, nasan ka na? Bumalik ka na, please. Sige na, Belinda. Puntahan mo na ang anak ko. At ikaw, babae, simulan mo nang magkuskus ng sahig, gamit ang mga kamay mo. Umalis na siya sa harapan ko, at dumiretso na paitaas ng hagdan. Nananatiling nasa akin ang tingin ng mga katulong, kasabay ng bulungan, habang si Belinda ay nakatingin sa akin, na humihingi ng paumanhin. Pagpasensyahan mo na si Senyorita Jasmine. Ganyan na talaga yan noon pa. Ikaw lang siguro ang napagbuntunan, wika pa ni Belinda, at umalis na para puntahan si Rafael sa kanyang silid. Anak, Natalia, mag-usap tayo mamaya, aniya ni Manang. Mukhang alam ko na ang pag-uusapan namin. Pagkatapos ng mag-almusal ni na Ma'am Olga, at Ma'am Jasmine, pati na rin si Rafael, ay kami naman ang kumain, kasabay ng iba pang maids. Hinahanap pa ako ni Rafael kanina, pero pinagalitan ito ni Jasmine, at sinabing hindi na raw ako ang yaya nito. Umiyak si Rafael, at nagtatakbo papunta sa kanyang silid. Nakaramdam ako ng awa para sa bata, pero wala akong magawa. Hindi naman pwedeng ipagpilitan ko ang gusto ko, dahil baka lalo akong pagdiskitahan ni Jasmine. Ang pag-asa ko na lang ngayon, ay ang pag-uwi ni Lola Soledad. Dadalawin ko na lang siguro siya mamaya, pagkatapos ng gawain dito sa baba. Natapos ko ng panasan ang mga muebles. At ngayon nga, ay naglalampaso ako ng sahig gamit ang basahan. Hindi ako pwedeng gumamit ng mop, dahil mas gusto ni Jasmine na mano-mano kong linisin itong sahig ng mansion. Nakakaramdam na ako ng pagod, pero wala akong magawa, dahil hindi ako pwedeng magpahinga, hanggang hindi pa ako tapos sa mga ipinagagawa nila. Paminsan-minsan, ay nakakaramdam ako ng pananakit ng tiyan, kaya balak kong magpa-check up bukas.
Hindi ko maaring pabayaan ang magiging anak namin ni Mateo. Nang mag-aalas 12 na ng tanghali, ay napangiti ako, dahil malapit na akong matapos. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako. Ups, sorry. Hindi kita nakita. Kakulay mo kasi yung sahig. Marumi. Ang ngiti ko ay biglang nawala, nang sagiin ni Jasmine ang timbang may tubig. Tumamba ito sa sahig, at muling tumapon ang maruming tubig. Tiningnan ko siya ng masama. Bakit? Aangal ka, muchache. Palaban na sabi niya, sa kanya ako tinalikuran, at muling sinipa ang timba palayo sa akin. Dismayadong napaupo ako sa sahig, at pinagmasdan ang basang-basa na naman na sahig. Palalampasan ko ang lahat ng gagawin niya sa akin. Magtitiis ako, para sa pangako ni Mateo sa akin. Alam kong darating ang panahon, na magsasama kami ng kamilang, at makikipaghiwalay na siya kay Jasmine. Naniniwala akong mahal niya ako, at tutuparin niya ang kanyang pangako. Natalia, anak, may gusto ka bang sabihin sa akin? Si Manang na nilapitan ako, habang nagbabanlo ako ng mga basahan, na ginamit ko kanina. Nagpunas pa ako ng pawis, gamit ang braso ko, dahil tagaktakan na ito. Pansamantala akong huminto sa ginagawa ko, at hinarap ng maayos si Manang Crisanta. She is like a mother to me, kaya hindi ako dapat magsinungaling sa kanya. Manang, unang sambit ko pa lang ng salita, ay hindi ko na napigilan na mapayakap sa kanya. Sige lang, anak, ilabas mo lang iyan, para gamaan ang pakiramdam mo. Payo pa niya. Bigla ko tuloy na alala si nanay. Sigurado akong magagalit siya sa akin, kapag nalaman niya itong ginawa kong mali. Totoo po na may nangyayari na sa amin ni Mateo, halos hindi mapatid ang luha ko. Para bang gusto kong iiyak ang lahat ng problema ko, na ako rin naman ang gumawa. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo noon, dahil napapansin kong may pagtingin din sa'yo si Mateo. Nakikita ko sa mata ng titig ng batang iyon sa'yo, na kahit kailan, ay hindi niya ginawa kay Jasmine. Pero mag-isip ka, anak. Habang may oras ka pa, ay itama mo na ang mali. Umalis ka na sa mansyon na ito, at huwag mo nang ipagpatuloy ang relasyon niyo ni Mateo. Alam ko pong mali, una pa lang po. Pero Manang, buntis na po ako. Mas lalo akong napahagulhol sa pag-iyak kay Manang, habang nakayakap sa kanya. Aba, ay Diyos ko kang bata ka. Bakit ka nagpabuntis hiha? Malaking kasalanan iyan sa Diyos. Hindi na ako nakaimik pa. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, sa pagkakataong ito. Gabi na nang matapos ako, sa lahat ng ipinagawa nila sa akin. Gutom na gutom ako, ngunit pagbukas ko ng kaldero, at kawali, ay wala na itong mga laman. Nagbukas din ako ng ref, ngunit walang laman na pagkain. Mukhang nakalimutan ni Manang na mag-grocery kanina. Wala na rin ang mga maids, at parang nagpapahinga na sa kani-kanilang silid. Nakakita ako ng tasty bread, ngunit pagtingin ko, ay expired na pala ito kahapon pa. Pero kumukulo na ang tiyan ko sa gutom, kaya naman pinagtiyagaan ko na. Uminom na lang ako ng tubig, para naman mabusog ako, paakyat na sana ako sa hagdan, nang salubungin ako ng nagmamadaling si Jasmine pababa ng hagdan. Anong ibig sabihin ng mga ito? Galit na sabi niya, sabay hagis sa mukha ko ng 5 pregnancy test ko. At nagpabuntis ka pa talaga. Desperada ka na rin no? Talagang desidido kang maaga sa akin si Mateo, magpapaliwanag ako. Isang malutong na sampal ang tumaba sa kanang pisngi ko. Sa lakas ng sampal niya, ay halos mabingi ako, at napabilang sa kabilang direksyon ang mukha ko. Magpapaliwanag. Anong paliwanag ang sasabihin mo, ha? Layang kalandian mo. Malakas na sigaw niya, at magkakasunod na sampal ang ibinigay niya sa akin. Hindi siya tumitigil, at hinayaan ko lang siya, hanggang sa mamanhid na ang mukha ko. Jasmine. Tama na. Boses ni Diego, ang narinig ko. Inilayo niya ako kay Jasmine, at siya ang humarap rito. Isa ka pa, Diego. Magkasabwat kayong dalawa. Sigaw ni Jasmine, sabay alis pabalik sa kanyang silid. Magkakilala ba sila ni Diego? Hindi ko na nga kinakaya ang morning sickness ko. Ang payo sa akin ni Manang Crisanta, ay magpa-check up na, para maresetahan na raw ako ng gamot. Dahil mahalaga daw ang first trimester sa nagdadalang tao. Rest day ko naman,
Kaya hindi na ako nagpaalam kay Jasmine, at umaga pa lang ay umalis na ako. Bahala na siya, kung pag-alitan na naman niya ako, mamaya pag-uwi ko. Pero hindi niya dapat ako pagbawalan, dahil karapatan ko naman ito, bilang nagtratrabaho sa kanila. Kailangan kong masanay, at magtiis, para kay Mateo. Ilang araw na lang naman ay uuwi na rin siya. At excited na ako dun. Sumakay nga ako ng tricycle, at nagpahatid sa sinabi ni Manang Crisanta na Obgyn. Hindi ko alam, kung bakit may alam si Manang na Obgyn, dahil hindi ko naman na natanong ito sa kanya. Pagbaba ko nga sa tricycle, ay ibinigay ko na ang bayad kay Manong. Pagkaabot sa akin ng sukli, ay naglakad na rin ako, at pumasok na sa mall ni na Mateo. Nasa loob kasi ng mall ang nasabing klinik ni Manang. Nasa 4th floor nga ang Obgyn. Gagamit sana ako ng elevator, kaso punuan naman, kaya nag-escalator na lang ako. Mabilis lang at nakarating na ako sa 4th floor, kaya ang hinanap ko na lang ay ang pangalan ng klinik, na sinabi ni Manang sa akin. Isinulat ko pa nga ito sa papel, para hindi ko makalimutan. Dr. Ramirez Obgyn's Clinic, nasambit ko, nang makita ko ang isang signage, sa pinakadulo. Tiningnan ko rin ang papel na nasa kamay ko, at pareho nga ang nakasulat rito. Lalaki pala ang doktor. Akala ko ay babae ang ire-recommend sa akin ni Manang Crisanta. Pagpasok ko nga, ay may nakaupong babae sa mismong unahan. Hi, good morning, ma'am. May appointment po. Ito agad ang bungad niya sa akin. Wala po. First time ko pong pumunta rito, sagot ko naman, dahil yun ang totoo. Hindi naman sinabi ni Manang, na need pa pala ng appointment rito. Ito po ang appointment form. Pak-i-fill up na lang po. Wika ng babae, sabay abot sa akin ng form. Inabot ko yon, at pagkatapos kong ang fill up-an, at pirmahan ay ibinalik ko sa kanya. Fully booked na po si Doc Ramirez ngayon. Maaari po kayong bumalik next week. Same day po. Ma'am, may sinusulat siya sa form, habang nagsasalita. Hindi ako maki-check up ngayon. Rest day ko lang kasi, miss. Baka naman pwede nyo akong maisingit. Nako, miss. Hindi talaga pwede. 20 patient a day lang ang ina-accommodate ni Doc, everyday. Nagbigay naman ng simpatsya sa akin ang babae, ganun ba? Kung ganun ay hahanap na lang ako ng ibang klinik. Mahalaga kasi ang oras ko, miss. At saka hindi ako basta-basta pwedeng absent sa trabaho ko. Dismayadong sambit ko. Ikaw ang bahala, miss, sabi niya na hindi na nakatingin sa akin. Nanghihinang tumayo ako sa kinauupuan ko, at dumiretso na ako sa pintuan. Bubuksan ko na sana, at ready na akong lumabas, nang may boses ng lalaking tumawag sa pangalan ko. Miss Natalia. Napasulyap ako sa likuran ko. Nandyan ba si Miss Natalia? Ulit nito sa pangalan ko. Ako po yun, Doc. Itinaas ko pa talaga ang kamay ko, para makita niya ako. Okay, come here. Aniya at isinarado na ulit ang pintuan, kung saan siya lumabas. Halatang nagtataka ang babaeng nasa front seat, dahil nakakunot ang noo niya, habang nakatingin sa akin. Samantalang ako, ay ngiting-ngiti sa kanya. Natutuwa rin kasi ako, na hindi nasayang ang araw ko, at hindi na ako babalik next week. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Sumilip pa nga ako, para makasiguradong hindi ako nagkamali ng pinasukan. Come in, Miss Natalia. Antag niya sa akin, thank you po, Doc. Bahagya pa akong yumuko, bago ako tuluyang pumasok sa mismong pinaka-klinik niya. Nakaramdam pa nga ako ng kaba, dahil first time ko sa ganito. Maupo ka, aniya. Salamat, Doc. Ngumiti ako ng bahagya. May ilang bagay siyang itinanong sa akin, at nang masagot ko na, ay kinuhanan niya ako ng blood pressure, at pinagtimbang niya rin ako. Tinanong niya rin ako, kung kailan ang last menstruation ko, at nang sabihin ko nga ay may tinawag siya sa labas. Pumasok ang babaeng nangangalang Jen Ellen. Naka-uniform siya ng pang-nurse. Inutusan siya ni Doc, na kuhanan ako ng dugo. Agad namang iniready ng babae ang pang-injection, at tila ba namutla agad ako. Relax lang po, miss. Para lang itong kagat ng karayom. Mas masakit pa rin ang first time mo kay Boyfie. Natawa ako sa sinabi niya, ngunit agad ding napaarawi,
nung itusok na niya ang karayom sa braso ko. Saglit lang yon, pero, ang sakit. Pagkakuha sa akin ng dugo, ay nakangiting umalis na sa akin ang nurse. Relax, masanay ka na, sambit pa ng doktor na lalaki sa akin. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako nagpabuntis. Takot pa naman ako sa injection. Ilang sandali pa, ay lumabas na nga ang resulta. Buntis nga ako, at hindi na maipagkakaila yon. Sunod ay pinahiga ako ni Doc sa higaan na naroon, sa loob ng office niya. May inilagay siya na parang gel sa tiyan ko. At mula nga sa maliit na parang radio, ay naririnig ko ang heartbeat ni baby. Hindi ko naman kasi alam ang mga gamit ng doktor, dahil hindi naman ako nag-doktor. That's the heartbeat of your little angel, sambit pa ng doktor. Pagkarinig ko nga munting heartbeat ni baby, ay naging emotional ako. Napapaluha ako na parang maiyak, na hindi ko maintindihan. In-ultrasound na nga din niya ako. Nakakapanibago, dahil lahat ay first time ko. Don't be shy. That's normal, para sa isang first time. Mommy, inabutan niya nga ako ng tisyo, at sinabing ako na raw ang magpunas nung parang gel sa tiyan ko. Sinunod ko naman siya, pagkatapos ay tumayo na rin ako. Nahiya pa nga ako, nang itaas niya kanina ang dress na suot ko. Muli niya akong pinaupo, sa unahan ng table niya. Based on the result of laboratory and ultrasound. You are 3 months, and isang week pregnant. Congratulations! Thank you, Doc. Mangiyak-ngiyak na sambit ko. Matapos nga akong maresetahan ng doktor ng mga vitamins, para sa amin ni baby, ay sinabihan niya rin ako na bumalik after isang month. Magiging monthly na daw ang check-up ko. Agad naman akong pumayag sa sinabi niya. Naglakad-lakad pa nga ako sa mall. Dumaan din ako sa department store. Bibili lang sana ako ng ilang damit, pero napadpad ako sa damit ng mga babies. Ang gaganda, at ang cute. Ganito pala kapag first time mommy, nakaka-excite. Natalia. Isang boses ng babae ang tumawag sa akin. Teka, parang pamilyar, na isatinig ko. Natalia, mas malakas na iyon, kaya lumangon na ako, at nanlaki ang mga mata ko, nang makita si Leslie na kumakaway sa kabilang aisle. Leslie, napalakas na rin ang boses ko. Nagmamadali akong makarating sa kinaroroonan niya, pero sinalubong na niya ako. Nagyakapan agad kami ng mahigpit, at ang una kong napansin sa kanya, ay ang baby bump niya. Buntis ka, yun agad ang nasambit ko. I'll explain it to you, later. Halika, kumain muna tayo, aniya, at hinila na ako papunta sa isang mamahaling restaurant. Maupo ka, ako na ang bahala, my treat, magiliw na sabi niya. At habang umuupo nga siya, ay nakatingin lang ako sa baby bump niya. Napahawak rin ako sa tiyan ko. Soon, magiging ganyan na rin siya kalaki. Waiter, itinaas pa niya ang kamay niya. May lumapit naman agad na waiter sa amin, at nagbigay ng mga menu para sa orderin namin. Order ka lang dyan. Huwag kang mahiya. Hindi ako mahihiya, no. Ang yaman-yaman mo kaya, sa amin kasing magkakaibigan, ay siya ang pinakamay sinasabi sa buhay. Sila din ang saksi noon ni Cherez, sa pag-reject ko kay Mateo. Dumating na nga ang in-order namin. Mukhang diet na siya, dahil konti lang naman ang pagkain na in-order niya. Mas marami pa itong sa akin. I'm craving for lasagna, kaya umorder din ako nito. So, kumusta ka naman? Ano pala ang ginagawa mo rito sa Maynila? Hindi ka makakapaniwala sa ikukwento ko sa'yo, napakunot na agad ang noo niya. Why? Aniya habang ngumunguya ng vegetable salad. Nasa mansion ako ni na Mateo, at ngayon ay yaya ako ng anak niya. What? Eksaheradang sabi niya. Hindi pa nga ako tapos nag-react na agad siya. Sa bagay, sino nga bang hindi magugulat sa sinabi ko? Noong na ang anak ng ex ko, ay ako ang nag-aalaga. May problema din ako ngayon, Leslie. Hep, huwag mong sabihin na. Aniya na tila ba nababasa ang nasa isip ko. May relasyon kami ni Mateo. I knew it. Sinasabi ko na nga ba, pero paano yan? Kasal na si Mateo, at may anak pa. Napapalakas ang boses niya, kaya sinaway ko siya. Lower your voice, Leslie. Okay, so, ano pang balita? Mas may nakakagulat pa ba? Buntis ako, at doon na siya natigilan.
Dahan-dahan niyang ibinaba ang kubyertos, at seryosong tumingin sa akin. Natalia, are you serious? Sambit pa niya, na parang hindi naniniwala sa sinabi ko. Tanging tango lang ang naisagot ko. Gaga, alam mo bang pwede kang aidmande ni Jasmine? Kilala mo siya? Oo, invited ako sa kasal nila noon. I know. Pero nangako sa akin si Mateo, na makikipaghiwalay na siya sa asawa niya, pagbalik niya galing sa US. Nasa US si Mateo. My goodness, bakit mo pinasok ang ganyang bagay? Nahihibang ka na ba? Alam na ba ito ng iyong inay? Sa wakas, ay nagawa na niya ulit na kumain. Hindi pa, sagot ko sabay iling. Paano yan, Natalia? Hindi ko rin alam, Leslie, naiiyak na ako. Kaya tumayo siya, at nyakap ako. Sa totoo niyan, ay masaya ako na magkaka-baby na kami, pero malungkot ako ngayon, dahil wala si Mateo sa tabi ko, at hindi niya pa natutupad ang pangako niya. May tumawag na nga kay Leslie. Nagtaka nga ako, dahil nagmamadali siyang umalis. Hindi ko tuloy na itanong kung sino, ang napangasawa niya, at kung saan siya nakatira, para naman kapag rest day ko, ay madalaw ko siya, ang isa pang inaalala ko ay si nanay. Haze, bahala na nga, bandang 1:00 na nga ako ng hapon nakauwi. At pagdating ko nga, ay nakaabang na si Jasmine sa malaking pintuan, habang nakahalukip-kap. Ang kapal din naman ng mukha mo. Nagawa mo pa talagang bumalik dito sa pamamahay ko, ha? Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya. Hinila niya ang buhok ko, kaya napaarawi ako ng sobra. Masakit at todo ang sabunot niya. Para bang gusto na niyang ubusin ang buhok ko. Nako, Ma'am Jasmine. Tama na po. Lumapit si Manang sa aming dalawa, at pilit kaming pinipigilan. Ako naman, ay pilit na tinatanggal ang kamay niya sa pagsabunot. Arawi ko. Nasasaktan na ako. Sigaw ko. Talagang masasaktan ka, dahil dyan sa kalandian mo. Mas hinila pa niya ako, kaya dinalawang kamay ko na ang pagpigil ko sa kanya. Nabitawan ko ang dala kong paper bag, na galing sa klinik, at nahulog ang mga laman nitong vitamins ko, pati na rin ang litrato ng ultrasound ko. Napatingin rito si Jasmine, at biglang natigilan. Binitawan niya ang buhok ko, at dinampot ang papel ng ultrasound ko. So matagal nyo na pala talagang ginagawa ito. 3 months, and 1 week. Shakers sabay sampal sa akin. Nakapalibot sa amin ang mga maids, na wala rin magawa, dahil binyantaan sila ni Jasmine, na sesesantihin kapag nakialam. Ano bang akala mo na kapag nabuntis ka, ipagpapalit kami ni Mateo sa inyo ng anak mo? Alam mo ba ang sabi niya sa akin, bago siya umalis? Sinabi niya, na pinaglaruan ka lang niya. Pinaibig ka raw niya, para paghigantihan sa ginawa mong pag-iwan sa kanya, tumawa siya. Hindi totoo yan. Naiiyak na sigaw ko sa kanya. Masakit malaman ang katotohanan, di ba? Tumaas ang kabilang sulok ng lobby niya. Ako ang mahal ni Mateo, at hindi ikaw. Oh, really? Yan ang sinabi niya sa'yo. At naniwala ka naman. Kung ikaw ang mahal niya, bakit wala siya rito? Kung ikaw ang mahal niya, bakit siya umalis, at nagpunta ng US? Bakit kanya hinayaan, gayong naririto ako? Determinado siyang sirain sa akin si Mateo. May point na tama siya, pero ayokong maniwala, sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi ako maniniwala, hanggat hindi ko nakakausap si Mateo. Kung tutuusin, ay kayang-kaya na kitang aidmanda, kaso ayaw kong madawit ang pangalan, at apelyido ng asawa ko. Kaya lumayas ka na sa mansyon na ito, habang nakakapagtimpi pa ako. Dalhin mo, at ilayo ang bastardo mong anak. Sigaw niya, sabay turo sa akin palabas sa pintuan. Umiling ako. Hindi ako aalis, hanggat hindi ko nakakausap si Mateo. Aba, matigas ka talaga, ha? At bigla na naman niyang hinila ang buhok ko, hanggang sa iuntog niya ako, at tumama ang ulo ko sa kung saan. Nakaramdam ako ng hilo, at pananakit ng ulo, hanggang sa hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nagising nga ako, na nandito na ako sa aking silid. Napahawak agad ako sa aking tiyan, nang maalala ko ang nangyari kanina. Hindi ko naman gustong magstay rito ng matagal, lalo at pinapahirapan nila ako. Ang gusto ko lang naman, ay makausap ko si Mateo, at itanong kung totoo nga ba ang lahat ng mga sinabi sa akin ni Jasmine.
Totoo nga ba pinaghihigantihan niya lang ako, dahil sa pag-iwan ko sa kanya noon? Pero hindi yun ang na-feel ko. Mas nangingibabaw sa akin ang pagmamahal, na ipinaramdam sa akin ni Mateo. Nag-iisip ako, kung dapat ko pa bang panghawakan ang mga pangako ni Mateo. Tuluyan na akong napaluha, humiga ako patagilid, at niyakap ko ang aking sarili. Hindi ko alam na aabot ako sa ganitong sitwasyon. Okay na ako noon, pero bakit mas pinili ko ang ganitong sitwasyon? Ni minsan, ay hindi ko pinangarap na maging pangalawa. Pero nasaan ako ngayon? Naririto, at nakikisalo sa kakapiranggot na tinapay. Mali ito, at nagiging desperada na rin ako. Pati sarili ko, ay napapabayaan ko na. Hinahayaan ko na lang din na saktan niya ako. Hindi na ako ito. Iba ang Natalia na nakilala ko. Panahon na siguro, para lisanin ko na ang mansion na ito. Ayokong isaalang-alang ang buhay ng magiging anak ko. Kung talagang mahal ako ni Mateo, ay hahanapin niya ako, at tutuparin niya ang pangako niya. Yun lang naman ang pinanghahawakan ko. Ang pangako ni Matro. Kahit medyo nanghihina pa ako, ay tumayo na ako, at kinuha ko ang maletang dala ko, nung pumunta ako rito. Ipinaglalagay ko ang lahat ng damit ko sa loob. Hindi ko na nagawang ayusin, dahil ayoko nang abutan pa ako ng takip silim rito. Mga 1 oras din ang inabot ko, bago ko nagawang ayusin ang lahat. Pinagmasdan ko itong buong silid. Mahirap man para sa akin ito, ay gagawin ko para magiging anak natin, Mateo. Maya-maya pa, ay sumakit ng todo ang aking sentido, kaya napahawak ako rito, at napaupo pabalik sa kama. Ang tindi ng sakit, nakapa ko ang maliit na benda. Iniisip ko kung saan ako napatama kanina, pero hindi ko na talaga matandaan. Mas lalo akong natakot, paano na lang kaya, kung hindi lang ito ang nagawa sa akin ni Jasmine dahil napaka-violent niya. Paano kung may mas worst pa? Lumabas na ako sa kwarto. Huminto ako sa tapat ng kwarto ni Rafael. Dahan-dahan kong pinaihit ang doorknob, at binuksan ko ang pintuan. Tama nga ang hula ko. Natutulog siya ng ganitong oras. Pumasok pa rin ako. Umupo ako sa gilid ng kama niya, at pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Mamimiss kita, Baby Rafael, mahinang sambit ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nakangiti ako, ngunit nangingilid na naman ang luha sa mga mata ko. Be a good boy. Palagi ka sanang magiging mabait kay Ate Belinda mo, at sa kung sino pa man ang susunod mong magiging yaya. Pinalis ko ang luhang kumawala na sa mga mata ko, at tumayo na rin ako. Muli ay pinagmasdan ko ang kanyang silid, at sinulyapan ko si Rafael, na mahimbing na natutulog. Bago ako lumabas ng kanyang kwarto, napatingin naman ako sa silid ni Mateo, at napangiti ako ng mapait, nang maalala ang lahat ng masayang pagsasama namin. Ang lahat ng masarap na pinagsaluhan namin. Pero wala na ang lahat. Hanggang alaala na lang yon, dahil pinabayaan niya akong mag-isa sa laban, na dapat ay kaming dalawa ang kumakaharap. Siguro nga ay totoo ang sinabi ni Jasmine. Sa bagay, kung totoo man, ay panalo na siya. Nakuha niya na ang lahat sa akin, at naging miserable nga naman ang buhay ko. Natinag ako, nang biglang bumukas ang silid ni Mateo. Lumabas doon si Jasmine na bihis, at mukhang merong lakad. Tumaas agad ang sulok ng lobby niya nang makita ako, sa harapan ng silid ng kanyang asawa. Buhay ka pa pala, sayang naman. Akala ko pa naman ay patay ka na, ipapalibing na lang sana kita. Matalim na bigkas ng dila niya, sabay halukip-kip sa harapan ko. Sinulyapan niya ang aking malita, at tinaasan ako ng kilay. Really? Aalis ka na? Ang bilis mo naman sumuko. Hindi mo na ba hihintayin ang asawa ko? Tinuwanan niya ako ng nakakaloko, at diniinan niya pa talaga ang pagsambit sa salitang, asawa ko. Dalawa lang kami na naririto sa hallway. Kung may gagawin siya sa akin, ay magagawa na naman niya, pero hindi na ako papayag. Sa ibang lugar ko na lang siya hihintayin. Dahil sigurado naman ako, nahahanapin ako ni Mateo, dahil ako ang mahal niya at hindi ikaw. Walang takot na sagot ko. Total naman ay aalis na rin ako, kaya lulubos-lubusin ko na. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Mula sa pagngisi, ay napalitan ito ng isang galit na aura. Nanlisik bigla ang kanyang mga mata. Ang kapal rin naman ng talaga ng mukha mo,
para sabihin sa akin ang bagay na yan. Do you think, napapayagan ko si Mateo na hanapin ka? Sa tingin mo ba talaga, ay mas pipilan ka ni Mateo, kesa sa amin na mag-ina niya, at tunay niyang pamilya? Baka nakakalimutan mo, haliparot na babae, nakasal kami. Nakikita mo ba itong wedding ring na ito? Aniya, sabay pakita sa akin ng diamond, and gold ring na nasa daliri niya. Kasal nga kayo, pero hindi ka naman niya mahal. Tinaasan ko rin siya ng kilay. Paano mo nasabing hindi niya ako mahal? Alam mo bang sabik na sabik siya sa akin, nung makita niya ako? Alam mo bang magdamag niya akong pinagod, nung gabing yon, pagkarating ko pa lang. Nag-init ang mga mata ko. Hindi malayong may nangyari nga agad sa kanilang dalawa. Pero bakit dinalaw pa rin ni Mateo ako sa kusina? Oh, really? Alam mo ba, na ako ang kasama ni Mateo sa kusina? Alam mo bang, habang wala siya sa tabi mo nung gabing yon, ay nasa kandanggan ko naman siya. You push me to my limit, Natalia. I swear, na pagsisisihan mo, ang lahat ng ginawa mo sa akin. Kumuyam ang kamao niya. Sasampalin niya sana ako, pero hindi niya itinuloy. Pinalis niya ang luha niya, at taas noo pa rin na hinarap ako. Makakaalis ka na sa pamamahay ko, Natalia. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa. Nagtaas noo rin ako sa kanya, at hinila ko ang aking malita palayo sa kanya. Pababa na ako ng hagdan, nang marinig ko ang boses ni Baby Rafael. Yaya Natalia, sigaw niya. Lilingon sana ako, ngunit hindi ko na nagawa, nang may biglang nagtulak sa akin sa hagdanan. At dito na po nagtatapos, ang 13 kabanata ng ating kwento, at sana'y muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.